Magandang umaga mga bata. Ako yung magiging guro nyo sa Pilipino. Ako si Binibining Mary Grace Pataanon. Okay. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, magsitayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Okay. Simulan muna ito, Aban. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay. Bago magsiupo lahat, patingin muna ng mga paligid natin kung may mga kalat pa ito. Okay. Handa na bang makinig ang bawat isa sa ating talakayan? Okay, kung ganon, magsiupo na. Ngayon ay magpapakinig ako ng isang musika na may kinalaman sa ating aralin ngayon. So, pagkatapos niyong pakinggan yung musika, maaari ninyo itong isulat. Kung ano yung mga makikinig ninyo na may kinalaman sa ating tatalakayin. Okay. Pagkatapos nyong isulat ay ipapasa nyo sa akin pagkatapos ng ating klase. Okay. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang panghalip. Okay. May mga idea ba ang bawat isa kung ano ang panghalip? Okay. Angeles, ano ang panghalip? Okay, mangusay. Biko, ano ang panghalip? Okay. May mahusay ang mga bata. Okay. Bago ko simulan ang ating talakayan, ito ang panghalip. Panghalip. Ito ang panghalip. Ito ay salitang humahalili o pamalit sa ngalan o pangalan na nagamit na nasa parehong pangungusap o kasunod na pangungusap. Ang salitang panghalip ay nangangahulugang panghalili o pamalit. Kadalasan itong ginagamit sa mga talata, pangungusap o kwento. Ang ibig sabihin ng panghalip ay panghalili o pamalit sa ating pangungusap. Okay. Ginagamit ito kadalasan ay sa kwento, pangungusap o talata. Okay. May mga uri ng panghalip. Panghalip panao. Okay. Mula sa salitang tao, kaya nagpapahiwatig na para sa tao o pangtao. Ito ay panghalili sa ngalan ng tao. Ang halimbawa nito ay ang ako, akin, amin, kami, at iba pa. Okay. Magbibigay tayo ng halimbawa ng pangusap. Alex, Joanna, at Andrew ang mga kaibigan ko. Sila ang mga kaibigan ko. Ang salitang humahalili sa ngalan ng tao na Alex, Joanna at Andrew sa unang pangungusap ay ang sila. Okay, kung naintindihan, magbigay nga ng halimbawa ng panghalip panao. Okay, bibilin? Okay, mahusay. So, naiintindihan ng bawat isa kung ano ang ibig sabihin ng panghalip panao. Lagi lang natin tatandaan na ang panghalip panao, ito ay mula sa salitang tao. Ito ay nagpapahiwatig ng para sa tao lamang. Okay. Kasunod ay ang panghalip tananong. Mula sa salitang tanong, kaya't may pakahulugang pantanong. Pinangahalili sa pangalan sa paraang patanong. Ang halimbawa nito ay sino, ilan, ano-ano, sino-sino, at iba pa. Okay, magbibigay ako ng halimbawa na kung saan gagamitin ang salitang sino-sino. Alex, Joanna, at Andrew ang mga kaibigan ko. Sino-sino ang mga kaibigan ko? Diba? Binanggit ko yung salitang sino-sino. Si Alex, Joanna, at Andrew ang mga kaibigan ko. Sila ang mga kaibigan ko. Ang binanggit dito ay ang pangungusap o panghalip na pananong na sino-sino. Ang salitang sino-sino ay humahalili sa pangalang Alex, Joanna at Andrew sa paraang patanong. Laging tatandaan na ang panghalip pananong ay salitang tanong, kaya't may pagkakahulugan na pantanong. Okay, isa pang halimbawa ng pantanong, pananong. Okay, Mari. Okay, very good. How about you, Joanna? Ayon sa iyong pagkakaintindi, ano ang panghalip pananong?
Magbigay ka ng halimbawa nito. Okay. Mahusay. Ang ikatlo naman ay ang panghalip panaklaw. Mula sa salitang saklaw, kaya't may pahiwatig na pansaklaw o pansakop, literal na panghalip na walang katiyakan o hindi tiyak. So, ang panghalip panaklaw ay yung walang katiyakan o hindi tiyak. Magbibigay ulit ako ng halimbawa para mas maunawaan ang bawat isa. Alex, Joanna at Andrew ang mga kaibigan ko. Sila rin yung ginamit ko dito. Lahat ng pangalang nabanggit ay ang aking mga kaibigan. Ang salitang lahat ang humahalili sa pangalang Alex at Joanna sa paraang walang katiyakan o hindi tiyak. So, dito mapapaliwanag na hindi tiyak kung sila nga talaga ang tunay na mga kaibigan. Laging tatandaan ang panghalip panaklaw ay salitang saklaw. Okay. Ito ay salita din na walang katiyakan o hindi tiyak. Halimbawa, ang mga prutas na iyon ay masasarap. Yun ang ibig sabihin mo. So, ayon sa iba, hindi naman ito talaga masarap. Walang katiyakan kung ito nga ba ay masustansya sapagkat ikaw lang naman ang nagsabi noon. Okay. Kung naiintindihan, magbigay ka ng panghalip panaklaw at ang halimbawa nito. Okay. Maaari. Aban. Okay, mahusay. Mga naiintindihan. At ang ikaapat naman ay ang panghalip pamatlig. Okay, ito ay humahalili sa ngalan ng tao, bagay at iba pa na tinuturo o inihihimaton. Okay, inihihimaton o itinuturo. Ito, iyan, doon, diyan, niyan at iba pa. Halimbawa nito, magbibigay ulit ako ng halimbawa. Alex, Joanna at Andrew ang mga kaibigan ko. Iyon ang mga kaibigan ko. Ang salitang iyon ay humahalili sa pangalang Alex, Joanna at Andrew sa paraang tinuturo o inihihimaton. Okay. Laging tatandaan na ang panghalip pamatlig ay ito ay humahalili sa ngalan ng tao, bagay at iba pa na itinuturo o inihimaton. Yung halimbawa, iyon ang kaibigan ko. Iyan ang kaibigan ko. Doon ko matatagpuan ang kaibigan ko. Okay. So, yun. Halimbawa nun ay ang panghalip pamatlig. Okay. Ayon sa iyong naintindihan, Marie, ano ang panghalip pamatlig at ang halimbawa nito? Okay. So, panghalip pamatlig. Okay, naintindihan naman ang bawat isa. At ang ikalima naman ay ang panghalip pamanggit. Ginagamit bilang tagapag-ugnay ng dalawang pananalita na ang halimbawa nito ay na at nang. Ginagamit bilang tagapag-ugnay. Okay, magbibigay ako ng halimbawa para mas maintindihan. Alex, Joanna at Andrew ang mga kaibigan ko. Ang mga pangalan na nabanggit ay ang mga kaibigan ko. Ang salitang na ay ang pang-ugnay ng dalawang pananalita. Okay, di ba? Nababanggit dito yung na at nang. Halimbawa, Alex, Joanna at Andrew ang mga kaibigan ko. Ang pangalan na nabanggit ay aking mga kaibigan. Na ang ginamit sa pangungusap. Halimbawa, masaya nang umaawit si Lina. Ano ang salitang ginamit? Nang. Okay. Ang panghalip. Okay, Dina, ano ang panghalip? Ayon sa ating tinalakay ngayong araw. Okay, very good. Ang panghalip ay ang mga salitang humahalili o pamalit sa ngalan o pangalan na nagamit na nasa parehong pangusap o kasunod na pangusap. Ang panghalip ay nangangahulugang panghalili o pamalit. Kadalasang itong ginagamit sa mga talata, pangusap o kwento. Okay. Okay. Okay, magbibigay ako ng pangusap at sasabihin nyo kung alin ang ginamit dito. Kung anong uri ng panghalip ang ginamit dito.
Lahat ng parusa ay haharapin ko. Ano ang panghalip na ginamit? Okay, kami. Ano ito? Panghalip. Anong uri ito ng panghalip? Panghalip panao, panghalip pasaklaw, panghalip pamatlik, panghalip pamanggit, o ano? Okay, panghalip panao. Okay, magbigay nga ng halimbawa. Okay, ano ang panghalip na ginamit ayon sa iyong pangungusap? Okay, panghalip pananaw. Ano ang ginamit na salita sa panghalip pananaw? Okay, sino? Aban, magbigay ng halimbawa. Okay, panghalip pananong. Okay. Ano ang ginamit dito sa salita? Okay, sino? Magbigay pa ng isa, Mara. Okay, iyan ang mga kaibigan niya. Parang may mali. Okay, iyan ang mga kaibigan ko. Okay, ano ang salitang ginamit? Iyan. Okay, anong uri ng panghalip na ginamit? Ang pamatlik. Okay. Halos lahat na unawaan ng bawat isa. Ngayon ay may pagtatayat tayo. Pipiliin niyo sa loob ng kahon ang mga salita na ayon upang mabuo ang ating pangungusap. Okay, ito yon. Ito yon. Okay, ito yung ating pagtataya. Na ito yung papamilian sa loob ng kahon. Ako, akin, alinman, kami, sino. Patlang ay aalis ng maaga upang tapusin ang proyektong pang-agham. Patlang ang Pangulo ng Pilipinas. Nasa patlang ang bolang kristal na iyong hinahanap. Patlang sa mga prutas na ito ay masarap kainin. Dadalo patlang sa pagpupulong na gaganapin sa ikasiyam ng umaga. Okay. Sa pagtataya, maaaring magbibigay ako ng halimbawa dito sa ating pagtataya. Okay. Pipili lang kayo dito sa loob ng kahon kung ano yung mga maaaring maitugma dito ayon sa pangungusap. Okay. Magbibigay ako ng halimbawa. Ako, ang sagot sa una ay ako. Ako ay aalis ng maaga upang tapusin ang proyektong pang-agham. Ang salitang ginamit ay ako. Ito po, iyon. Okay. Kayo na ang bahala sa ikalawa, ikatlo, ikaapat, at ikalima. Binigyan ko lamang kayo ng isang halimbawa. Okay. Pagkatapos niyan, may takdang aralin tayo. Okay. Kumuha ng isang awitin o tula at tukuyin ang mga salitang panghalip at uri nito. Okay. Kukuha kayo ng isang awitin. Kung gusto nyo, magsaliksik kayo o manood sa YouTube upang malaman yung mga salitang panghalip at uri nito.